5:00 ng umaga. Hindi pa tumitilaok ang mga manok sa kapitbahay, ngunit dilat na ang mga mata ni Consuelo. Sa loob ng 30 taon, hindi niya kinailangan ng alarm clock. Ang sarili niyang katawan na sinanay ng paulit-ulit na gawain ang gumigising sa kanya sa eksaktong oras na ito araw-araw. Madilim pa sa labas, at ang buong kabahayan ay nababalot ng isang malalim na katahimikan. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot at maingat na bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay kalkulado, halos parang isang anino sa sarili niyang pamamahay. Ayaw niyang makalikha ng anumang ingay na maaaring gumising sa kanyang biyenan na si Rosario sa kabilang kwarto o lalo na sa kanyang asawang si Arturo na natutulog sa tabi niya. Ang paghinga nito ay malalim at mabigat, isang tunog na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, pero ngayon ay parang dagdag na pabigat na lamang sa dibdib niya. Walang imik siyang lumabas ng silid, iniiwasan ng isang bahagi ng sahig na alam niyang lumalangit-ngit kapag natatapakan. Para siyang magnanakaw na gumagalaw sa dilim. Pagdating sa kusina, binuksan niya ang ref at ang mahinang ilaw nito ang tanging liwanag sa paligid. Kinuha niya ang bigas na hinugasan na niya kagabi, paisinalang ito sa rice cooker at sinimulan ang paghahanda ng kanilang almusal. Sinimulan niyang hiwain ang mga sangkap para sa sinigang na baboy, ang paborito ni Arturo. Ang tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay ritmiko, ngunit pinipilit niyang maging mahina. Bawat hiwa, bawat gisa, bawat pagtimpla ay isang ritual na saulado na niya. Sa loob ng 30 taon ito, ang naging mundo niya. Ang 4 na sulok ng bahay na ito. Ang pagsilbihan, ang pamilyang hindi naman talaga siya itinuring na kapamilya. 30 taon na akong naglilingkod sa bahay na ito, bulong niya sa sarili habang hinahalo ang sabaw. Pero hanggang kailan ako kikilos na parang may utang na loob? Kailan ko mararamdamang bahay ko rin ito? Isang malalim na buntong hininga ang pinigilan niyang kumawala. Itinuon na lang niya ang pansin sa ginagawa. Nang maluto na ang kanin at sinigang, inihain niya ito sa mesa. 3 plato, 3 baso, 3 pares ng kubyertos, perpektong nakaayos. Sinulyapan niya ang orasan. 6:00 na. Habang hinihintay na magising ang dalawa, sinimulan niyang ligpitin ang sala. Pinulot niya ang medyas, na basta na lang iniwan ni Arturo sa sahig kagabi at inilagay sa labahan. Inayos niya ang mga dyaryo sa ibabaw ng maliit na mesa. Pinunasan niya ang alikabok sa bawat muebles. Ang sala ay laging malinis at makintab, isang perpektong larawan ng isang maayos na tahanan. Ngunit ang kalinisan nito ay kabaligtaran ng gusot at kalituhan sa puso ni Consuelo. Huminto siya sa harap ng bintana at pinagmasdan ang unti-unting pagliwanag sa labas. Malapit nang sumikat ang araw, pero para sa kanya, parehong dilim lamang ang naghihintay. Nang mag-alas 6:30, dahan-dahan siyang kumatok sa pinto ng silid ng kanyang biyenan. Inay, handa na po ang almusal. Si Rosario ay 86 na taong gulang na. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang masuri itong may demensya. Pero para kay Consuelo, may kakaiba sa kondisyon ng matanda. May mga araw na tila wala itong maalala, na parang isang basong walang laman. Ngunit may mga pagkakataon, kahit saglit lang na nakikita niya ang talas at talino sa mga mata nito, isang kislap ng dating Rosario na kilala niya. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang matanda, dahan-dahang naglalakad palabas. Umupo ito sa kanyang pwesto sa hapagkainan. Inilagay ni Consuelo ang pagkain sa plato nito. Mainit na kanin umuusok na sinigang at isang platito ng pritong isda. Kain na po kayo, inay. Masarap po ang luto ko, sabi ni Consuelo na may pilit na ngiti. Tango lang ang isinagot ni Rosario. Walang imik itong nagsimulang kumain. Dati-rati ito ang unang pumupuna sa kanyang luto. Sasabihing maalat o matabang
o kulang sa asim. Ngunit ngayon, ang tanging maririnig mo lang sa kanya ay ang tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato. Nakakapanibago ang katahimikan, 7:00, nang lumabas si Arturo mula sa kanilang silid. Ang asawa niyang 63 taong gulang ay isang retiradong empleyado ng gobyerno. Sa paningin ng iba, isa siyang responsableng padre de pamilya. Ngunit alam ni Consuelo ang katotohanan. Alam niya kung gaano kahangin ang kanyang asawa at kung gaano ito kasinungaling. Nasaan ang kape ko iyon ang bungad nito ni walang magandang umaga. Umupo ito sa kabisera ng mesa na parang isang hari. Walang imik na ipinagtimpla ni Consuelo ng kape ang asawa at inilapag sa harap nito. Walang salamat, walang sige. Ganoon naman lagi. Sanay na siya. Nasa kalagitnaan sila ng pagkain nang biglang magsalita si Arturo, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang plato. Kausapin mo na ang mga magulang mo. Hilingin mo na ang parte mo sa mana habang maaga pa. Natigilan si Consuelo. Ang hawak niyang kutsara ay nanatili sa ere. Ang init ng sinigang ay tila biglang nanlamig sa kanyang lalamunan. Arturo, anong pinagsasabi mo? Malakas pa naman sila inay at ita. Kaya nga, habang malakas pa sila, mas magandang maayos na ang mga bagay-bagay, sagot ni Arturo na may pahiwatig ng pagkainip sa boses. Tumatanda na rin tayo. Kailangan nating mag-isip para sa kinabukasan. Isang matinding bigat ang dumagan sa dibdib ni Consuelo. Ang kanyang mga magulang ay payapang namumuhay sa probinsya at heto ang kanyang asawa, iniisip na ang mamanahin niya. Wala akong mukhang ihaharap sa kanila, Arturo, nanginginig ang boses na sabi ni Consuelo. 30 taon na akong hindi nakapagbigay ng kahit ano sa kanila. Tapos hihingi ako ng mana. Nakakahiya. Inis na ibinagsak ni Arturo ang kanyang mga kubyerto sa plato. Ang tunog niyon ay parang kulog sa katahimikan ng kusina. Anong hindi ka nakapagbigay? Pinakain ka ng pamilyang ito sa loob ng 30 taon. Hindi pa ba sapat yon bilang bayad sa lahat ng ginawa mo? Ang mga salita ay parang matutulis na punyal na tumusok sa puso ni Consuelo. 30 taon. 30 taon ng pagsisilbi, pag-aalaga sa biyenan, pag-aasikaso sa asawa, pagpapalaki sa mga anak. Lahat ng iyon ay katumbas lang pala ng pagkain. Iyon lang pala ang halaga niya. Hindi na siya nakasagot. Sa gitna ng tensyon, biglang nahulog ang kutsara ni Rosario. Isang malakas na kalansing ang umalingaw-ngaw. Gutom ako, sabi ng matanda, kahit may laman pa ang kanyang plato. Penge pa ng pagkain. Napabuntong hininga si Arturo. Inay, kumakain ka pa po. Hindi niyo ako binigyan. Gutom ako, pagpipilit ni Rosario. Ang boses ay parang sa isang bata. Tumingin si Consuelo sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa sandaling iyon nawala ang pagkalito. Nakita niya ang isang kakaibang linaw, isang tingin na may intensyon puno ng kahulugan. Hindi iyon ang mga mata ng isang taong may demensya. Habang inaabutan ni Consuelo ng pagkain si Rosario, naramdaman niya ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Hinawakan ni Rosario ang kanyang kamay at marahan itong pinisil, isang maikli, ngunit mariing pagpisil. Isang lihim na mensahe ng suporta at pag-unawa. Bago pa man makabawi si Consuelo, sa pagkabigla bumalik na ulit sa pagiging blangko ang mga mata ng matanda na para bang walang nangyari. Natulala si Consuelo. Totoo ba ang naramdaman niya? Tinapos ni Arturo ang kanyang pagkain. Tumayo ito at bago tuluyang umalis, ay muli siyang hinarap. Mag-isip kang mabuti, Consuelo, sabi nito sa malamig na boses. Para rin naman sa kinabukasan natin to. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumunod. Umalingaw-ngaw ito sa buong kabahayan, nag-iiwan ng nakabibinging katahimikan. Naiwan si Consuelo na nakatayo nanginginig habang iniisip ang makahulugang pagdiin ng asawa sa salitang natin. Anong kinabukasan ang binabalak nito?
At bakit pakiramdam niya ay hindi siya kasama roon? Ang malakas na kalabog ng pinto ay nanatili sa hangin, isang paalala ng galit na iniwan ni Arturo. Naiwan si Consuelo sa gitna ng kusina, nakatitig sa pinagkainan nila. Ang mga tirang pagkain ay tila isang testamento sa nawasak na katahimikan. Automatiko siyang kumilos. Hinakot niya ang mga plato, dinala sa lababo, at binuksan ang gripo. Habang hinuhugasan niya ang bawat isa, ang mga salita ni Arturo ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Pinakain ka ng pamilyang ito sa loob ng 30 taon. Hindi pa ba sapat iyon? Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga kamay ay mainit, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ay isang matinding panlalamig. 30 taon. Ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang lakas, lahat ay ibinuhos niya sa bahay na yon. At ngayon, nalaman niyang ang lahat ng iyon ay may katumbas lang palang halaga, isang plato ng kanin at isang mangkok ng ulam. Nang matapos magligpit, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Kinuha niya ang kanyang luma at gasgas ng telepono at hinanap ang isang pangalan na laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Joanna, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong dalaga. Nagring ito ng 2 beses bago sumagot. Consuelo, napatawag ka. May problema ba? Ang boses ni Joanna sa kabilang linya ay puno ng sigla, isang bagay na matagal nang nawala sa boses ni Consuelo. Sinubukan ni Consuelo na pasayahin ang kanyang tono. Wala naman. Gusto lang kitang kamustahin. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-usap. Isang sandaling katahimikan. Kilala kita, Consuelo. Narinig ko sa boses mo. Anong ginawa na naman ng magaling mong asawa? Ang direktang tanong ni Joanna ay nagpabagsak sa pader na pilit itinatayo ni Consuelo. Bumigay ang kanyang boses at nagsimula siyang humikbi mahina at pilit na pinipigilan. Joanna, pagod na ako. Ikinuwento niya ang nangyari kaninang umaga, ang tungkol sa manang hinihingi ni Arturo, ang masasakit na salitang binitiwan nito. Sa kabilang linya, tahimik lang na nakikinig si Joanna, hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Nang matapos si Consuelo, isang malalim na buntong hininga ang naririnig niya mula kay Joanna. Hey Consuelo, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo sobra na ang pagtitiis mo, hindi mo deserve ang ganyang trato. Pero asawa ko siya, Joanna, at pamilya niya ito. At asawa ka niya rin. Giit ni Joanna may diin sa bawat salita. Kaibigan, pakinggan mo ako. Hindi ka katulong. Asawa ka. May karapatan ka. Huwag mong hayaang tapak-tapakan ka ng ganyan. Ang mga salita ni Joanna ay parang gamot sa sugatan niyang puso. May isang taong nakakakita sa kanya sa tunay niyang halaga. Mag-ingat ka, Consuelo. Huling habilin ni Joanna. At buksan mo ang mga mata mo. Masyado ka nang matagal na nakapikit. Pagkatapos ng tawag na yon, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Consuelo. Ngunit ang payo ni Joanna ay nag-iwan ng isang binhi ng pag-aalala sa kanyang isipan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang kilos ni Arturo. Palagi na itong ginagabi ng uwi. Kung dati ay 8:00 pa lang ay nasa bahay na, ngayon ay madalas ng hating gabi na kung dumating. Ang mga dahilan nito ay palaging pareho. May bigla ang meeting, may reunion, ang mga dati niyang kasamahan-sahan sa opisina, o may tinulungang kaibigan na nasiraan ng sasakyan. Isang gabi habang inaalis ni Consuelo ang damit ni Arturo para ilagay sa labahan na amoy niya ito, isang matamis at hindi pamilyar na pabango. Pabango ng babae. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya ito pinansin. Baka naamoy lang sa katabi sa jeep, sabi niya sa sarili. Ngunit kinabukasan ganoon ulit. At sa susunod na gabi, ang pabango ay laging naroon banayad, ngunit hindi maikakaila kumakapit sa kwelyo ng polo ni Arturo na parang isang sumpa. Gabi-gabi nakahiga si Consuelo sa tabi ng asawa. Nakatalikod dito, gising na gising ang diwa. Pinakikinggan niya ang paghinga nito
Habang nilalabanan ang pagnanais na kumprontahin ito, natatakot siya sa kung ano ang maaari niyang marinig. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng aliw ay ang pag-aalaga sa biyenan niyang si Rosario. Kahit na madalas ay wala ito sa sarili, may mga sandali ng koneksyon sa pagitan nila. Isang gabi, habang pinupunasan ni Consuelo ng maligamgam na tubig ang mga kamay ng matanda, bago ito matulog, bigla siyang natigilan. Ang mga mata ni Rosario, na kanina lang ay blangko, ay biglang tumitig sa kanya nang may kakaibang talas at kalinawan. Ang mahinang kamay nito ay biglang humigpit sa kanyang braso. Consuelo, pinbulong ng matanda ang boses ay halos paos ngunit malinaw. Inay, gulat na tanong ni Consuelo. Lumapit ang matanda na para bang may ibubulong na isang malaking sikreto. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Mag-ingat ka sa ahas. Nanginginig ang boses na sabi nito. Nasa loob ng bahay. Pagkatapos sabihin iyon, bumitaw ito. Ang talas sa mga mata nito ay biglang nawala at napalitan muli ng pamilyar na pagkalito. Tumingin ito sa paligid. Nasaan ang tsinelas ko hidyalamig sa paa? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Consuelo. Hindi siya makagalaw. Ahas sa loob ng bahay, guni-guni lang ba iyon ng isang matandang may demensya o isa yung babala? Ang takot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Kinagabihan, hindi na naman umuwi si Arturo para sa hapunan. Nag-text ito, may emergency meeting. Huwag mo na akong hintayin. Mag-aalas 12 na ng hating gabi. Nakahiga si Consuelo sa kama, dilat ang mga mata at nakatitig sa kisame. Ang bawat tunog sa labas, ang tahol ng aso, ang pagdaan ng tricycle ay nagpapakaba sa kanya. Ang babala ni Rosario ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ahas? Nasa loob ng bahay. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang matinis na tunog niyon ay halos magpatalon sa kanya sa gulat. Kinapa niya ito sa ibabaw ng side table. Pangalan ni Joanna ang nasa screen. Nanginginig niyang sinagot ito. Joanna, gabi na ah. Napatawag ka? Consuelo. Ang boses ni Joanna ay hindi normal. Ito ay mababa, nagmamadali at puno ng isang emosyong hindi niya mawari. Consuelo, kailangan mong maging matatag sa maririnig mo. Bakit, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi sumagot si Joanna sa tanong niya. Sa halip sinabi nito sa nanginginig na boses, nandito ako sa labas ng isang restaurant sa may Makati. Pauwi na sana ako. Consuelo, nakita ko si Arturo. Bumilis ang tibok ng puso ni Consuelo. May kasama siyang babae. Patuloy ni Joanna, halos pabulong na. Isang bata at magandang babae. Nakaupo sila sa mesang malapit sa bintana. Masaya silang nag-uusap. Nagtatawanan. Hindi makapagsalita si Consuelo. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Consuelo, nakita ko. Huminto si Joanna na tila nag-aalangang ituloy. Hinawakan niya ang kamay ng babae at pagkatapos Consuelo, hinalikan niya ito. Ang mga salitang binitiwan ni Joanna ay parang isang malakas na sampal sa magkabilang pisngi ni Consuelo. Hindi siya makagalaw. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang boses ni Joanna sa kabilang linya ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Hinalikan niya ito. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon. Sa kanyang isipan, bawat ulit ay mas masakit kaysa sa nauna. Para siyang nalulunod, pilit na humahanap ng hangin, ngunit puro tubig lang ang nalalanghap. Consuelo, nariyan ka pa ba? Nag-aalalang tanong ni Joanna. Joanna, halos hindi makilala ni Consuelo ang sarili niyang boses, basag at puno ng sakit. Sigurado ka ba? Oo, Consuelo. Kitang-kita ng dalawang mata ko. Paumanhin, kaibigan. Hindi ko sinasadyang masaksihan ito, pero kailangan mong malaman. Isang tunog mula sa telepono ni Joanna. Ang narinig niya isang mahinang click. Pinikturan ko sila.
Sabi ni Joanna, ang boses ay puno ng determinasyon. Hindi para saktan ka lalo, kundi para magkaroon ka ng ebidensya, para hindi ka na niya muling matawag na baliw o nag-iimbento. Isasend ko sa'yo. Ilang sandali pa tumunog ang kanyang telepono, isang hudyat na may bagong mensahe. Ang kanyang mga daliri ay tila may sariling isip nanginginig habang binubuksan ang larawan. At doon sa maliwanag na screen ng kanyang telepono, nasilayan niya ang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Malinaw pa sa sikat ng araw, si Arturo, ang kanyang asawa sa loob ng 30 taon. Nakangiti ito, isang nangiting matagal na niyang hindi nakikita, isang nangiting puno ng buhay at pagmamahal. At ang nangiting iyon ay hindi para sa kanya. Katapat nito ay isang babae, marahil ay nasa mga 30 anyos pa lamang. Maganda, makinis ang balat at ang mga mata ay kumikinang habang nakatitig kay Arturo. Ang kamay ni Arturo ay nakahawak sa pisngi ng babae at ang dalawa ay tila na sa sarili nilang mundo, walang pakialam sa paligid. Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Consuelo. Hindi lang ito sakit ng panibugho. Ito ay sakit ng pagkawasak. Ang pundasyon ng kanyang buhay, ang 30 taon na inalay niya, ay gumuho sa isang iglap. Ang larawan ay hindi nagsisinungaling. Ang pabango, ang pag-uwi ng gabi, ang malamig na pakikitungo, lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Pinatay niya ang telepono at ibinagsak sa kama. Humiga siya at niyakap ang kanyang mga tuhod, ginagawa ang sarili na kasinliit ng kaya niya, na para bang sa ganoong paraan ay mababawasan ang sakit. Walang luhang pumapatak. May mas malalim pa sa pag-iyak, isang pakiramdam ng pagiging hungkag na para bang ang kaluluwa niya ay sinipsip palabas ng kanyang katawan. At ang naiwan ay isang basyong sisidlan. Ang katahimikan ng bahay ay nakabibingi. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mababaw na paghinga. Hindi niya namalayan ang oras. Lumipas ang 1:00, 2:00, 3:00 ng madaling araw. Bawat minuto ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa kanyang puso. Nananatili siyang gising, naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o sasabihin, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ito. Kailangan niyang harapin siya. Bandang 3:30, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng gate sa labas, sinundan ng dahan-dahang pagpihit ng susi sa pinto. Ang puso ni Consuelo ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Pumasok si Arturo sa kanilang silid, maingat at walang ingay, sa pag-aakalang tulog na siya. Ngunit ang hindi niya alam, gising na gising ang diwa ni Consuelo, at sa pagpasok niya dala niya ang amoy na nagkumpirma sa lahat, ang matamis na pabango ng babae. Ngayon, ang amoy na yon ay hindi na lang isang hinala. Ito na ang pamilyar na amoy ng pagtataksil. Hinintay niya itong makapagbihis. At nang akmang hihiga na ito sa kama, bumangon si Consuelo at binuksan ang ilaw sa kanyang tabi. Ang biglaang liwanag ay nagpagulat kay Arturo. "Consuelo, gising ka pa?" Tanong nito, halata ang pagkainip sa boses. "May tinapos lang kaming trabaho sa opisina. Matulog ka na." Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin niya. Nanatiling kalmado ang boses ni Consuelo, ngunit may lamig itong hindi pa naririnig ni Arturo kailanman. "Saan ka galing, Arturo?" "Sinabi ko na, sa opisina nga." "Ang kulit mo." Kinuha ni Consuelo ang kanyang telepono mula sa kama. Binuksan niya ang larawan at itinapat ito sa mukha ng asawa. Ang larawan ng pagtataksil ay maliwanag na nakikita sa dilim ng kanilang silid. Trabaho ba talaga ang tawag dyan? Ang mukha ni Arturo ay nagbago. Ang pagkainip ay napalitan ng gulat at pagkatapos ay ng isang matinding galit. Inagaw nito ang telepono mula sa kanyang kamay. "Saan mo nakuha to? Sinong nagbigay sa'yo nito?" "Si Joanna." "Ano? Yang kaibigan mong pakialamera." Sigaw nito. Hindi niya itinanggi.
Sa halip inatake niya ang pinanggalingan ng impormasyon. Hindi iyan ang tanong Arturo. Ang tanong ay sino siya. Huwag mo akong tanungin na para bang ako pa ang may kasalanan dito. Lalong lumakas ang boses nito. Nababaliw ka na ba? Ganyan ka na ba? Kadesperada? Para maniwala sa mga chismis at mga edit na litrato? Baka naman gusto mo lang ng atensyon. Huwag mong ibaling sa akin ang kasalanan mo. Sa wakas, ay sumigaw na rin si Consuelo. Ang pinipigilang emosyon ay sumabog. Nakita kita, Arturo. Nakita ka ni Joanna, huwag kang magsinungaling. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bumukas ang pinto ng kabilang silid at lumabas ang kanilang anak na si Ian, kasunod ang asawa nitong si Grace. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Pa, Ma, ano ang nangyayari? Tanong ni Ian, ang boses ay nanginginig. Tumingin si Consuelo sa kanyang anak, ang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa, umaasang may kakampi siya. Ian anak, ang papa mo. Ngunit umiwas ng tingin si Ian. Tumingin ito sa kanyang ama, pagkatapos ay sasahig. Pa, Ma, magdahan-dahan naman po kayo. Baka magising si Lola. Iyon lang ang tanging nasabi niya. Si Grace naman ay nagtago. Sa likod ng asawa, takot makisali. Sa sandaling iyon, mas nasaktan si Consuelo. Naunawaan niya ang lahat. Ang pangako ni Arturo na puhunan para sa maliit na negosyo na gustong itayo ni Ian. Ang pangarap ng mag-asawa na nakasalalay sa kabutihang loob ng ama. Pinili nila. At hindi siya ang pinili nila. Siya ay nag-iisa. Nakita ni Arturo ang pag-aatubili sa mga mata ng anak. Ngumisi ito, isang nangising puno ng tagumpay. Alam niyang hawak niya ang lahat. Siya ang may kapangyarihan. Tumingin siyang muli kay Consuelo. Ang mga mata ay nang uyam. Isang tawang mapang-insulto ang kumawala sa kanyang mga labi. Sige, sabi niya, ang boses ay biglang naging kalmado, ngunit mas nakakatakot. Dahil gusto mo ng gulo, bibigyan kita ng gulo. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harapan ni Consuelo, ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang amoy ng alak at ng pabango ng ibang babae ay humalo sa hangin. Bukas, bulong niya, ang mga salita ay parang lason. Sa mismong ika-60 kaarawan mo, may malaking regalo ako para sa'yo. Hintayin mo. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ito at pabalang na pumasok sa kanilang silid, isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Consuelo sa sala, nanginginig, habang nakatitig sa kanya ang kanyang anak at manugang na walang imik at walang kakayahang gumalaw. Ang madaling araw ay nagsisimula nang mamuo sa labas, ngunit para kay Consuelo, hindi pa kailanman naging ganito kadilim ang mundo. Pagsapit ng umaga, sa kanyang ika-60 kaarawan, si Consuelo ay gumising na may dalang isang maliit at marupok na pag-asa. Marahil naisip niya ang espesyal na araw na ito ay magiging isang pagkakataon para maghilom ang mga sugat, isang pagkakataon para sa kapatawaran, isang pagkakataon para muling buuin ang kanilang pamilya. Kaya't sa kabila ng sakit na nakabara sa kanyang lalamunan, bumangon siya bago pa sumikat ang araw. Ipinagluto niya sila ng isang piging. Nagluto siya ng paborito nilang lahat, manok na adobo, na may itlog, sinangag na maraming bawang at mainit na tsokolate. Inayos niya ang hapagkainan na para bang may darating na mahahalagang bisita. Bawat plato, bawat kubyertos ay inilagay niya ng may pag-iingat, isang panalangin na sana'y maibalik ang dating ayos ng kanilang buhay. Unang lumabas sina Ian at Grace. Nakita nila ang nakahandang almusal. Ma, nag-abala ka pa, sabi ni Ian, umiiwas ng tingin. Happy birthday po, Mama. Pilit ng ngiting bati ni Grace,
Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Consuelo. Salamat mga anak. Halina kayo, kumain na tayo. Sabi ni Consuelo, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. Umupo sila sa mesa. Ang katahimikan ay nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor. Bawat isa ay abala sa sariling pagkain, takot na magsimula ng anumang usapan. Ang masarap na amoy ng adobo ay tila hindi nila nalalasahan. Ang hangin ay mabigat, puno ng mga hindi masabing salita at ng kasalanang hindi maamin. Ilang sandali pa lumabas si Arturo. Nakabihis na ito, plansado ang damit at malinis ang ayos. Tumingin ito sa nakahandang pagkain sa mesa nang walang anumang emosyon. Umupo ito sa kabisera, hindi man lang bumati. Kumuha ito ng kanin at ulam na para bang isa lang itong ordinaryong araw. Ang maliit na pag-asang tanga ni Consuelo ay unti-unting namatay. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang tahimik at malungkot na almusal nang itigil ni Arturo ang pagkain. Tumingin ito ng diretso kay Consuelo, ang mga mata ay malamig at walang kabuhay-buhay. Mula sa kanyang tabi, kinuha nito ang isang brown envelope. Walang anumang babala, inihagis niya ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng papel na dumausdos sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Iyan ang regalo ko sa'yo, sabi ni Arturo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Nanginginig ang mga kamay ni Consuelo habang inaabot ang envelope. Sa bawat sentimetro na gumagalaw ang kanyang kamay, bumibigat ang kanyang paghinga. Pagbukas niya, nanlamig ang kanyang buong katawan at tila huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Petition for annulment, mga papeles ng diborsyo. Pirmahan mo, utos ni Arturo. Tumingala si Consuelo, ang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Arturo, sa kaarawan ko pa talaga. Isang mapang-uyam na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Arturo. Oo, para hindi mo makalimutan. Sa gitna ng nakakayanig na sandaling iyon, isang malakas na tunog ng doorbell ang bumasag sa tensyon. Nagkatinginan silang lahat. Walang sino man ang gumalaw. Muling tumunog ang doorbell, man malakas at mas mapilit. Bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok, nakasuot ng isang mamahaling pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang ganda. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may makapal ngunit eleganteng kolorete. Ito ang babae sa litrato, si Sheila. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang malaking chocolate cake na may mga nakasinding kandila. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Arturo. Surprise, sabi niya sa malambing na boses na para bang sila lang ang tao sa silid. Happy birthday sa bago nating buhay, mahal. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa loob ng bahay. Si Ian at Grace ay napanganga, hindi makapaniwala. Si Consuelo naman ay parang isang estatwang, hindi makagalaw, nakatitig sa babaeng walang anumang pakundangan na pumasok at umangkin sa kanyang lugar. Lumapit si Arturo kay Sheila at hinalikan ito sa pisngi sa harap nilang lahat. Salamat sa pagdating, mahal. Pumasok si Sheila sa loob na para bang pag-aari niya ang lugar. Ipinatong niya ang cake sa mesa sa tabi mismo ng mga papeles ng diborsyo. Naglakad siya paikot sa sala, hinahaplos ang mga muebles, tinitingnan ang mga palamuti. Medyo luma na pala ang mga gamit dito, mahal, sabi niya habang nakatingin kay Arturo. Kailangan na nating palitan ang mga ito kapag ako na ang nakatira dito. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Consuelo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa silid ni Rosario. Bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo roon ang matandang si Rosario, hindi na mukhang nalilito. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit, na katuro ang nanginginig na daliri kay Sheila. Ahas magnanakaw!
Sigaw niya, ang boses ay malinaw at puno ng bagsik. Anong ginagawa ng demonyong yan sa pamamahay ko? Gulat na napatingin si Sheila sa matanda. Ngunit bago pa man siya makakilos, mabilis na dumampot si Rosario ng isang baso ng tubig mula sa mesa at buong lakas na isinaboy ito sa mukha ni Sheila. Ang tubig ay tumama ng sapul. Ang mamahaling makeup ni Sheila ay nagkalat at tumulo ang itim na maskara sa kanyang pisngi. Napasigaw siya sa gulat at galitaw. Arturo. Agad na kumilos si Arturo. Ngunit sa halip na saway ng ina, si Consuelo ang kanyang binalingan. Nang akmang lalapit si Consuelo para awatin ang biyanan, isang malakas na tulak ang sumalubong sa kanya mula kay Arturo. "Huwag kang makialam dito," sigaw nito. Napaatras si Consuelo na walan ng balanse at muntik ng matumba. Ang sakit ng pagtulak ay walang-wala. Kumpara sa sakit ng makitang ipinagtanggol ng sariling asawa, ang kabit nito laban sa kanya. Mabilis na nilapitan ni Arturo ang ina. Hinawakan ito ng mahigpit sa braso at pilit na kinaladkad pabalik sa silid nito. "Bitiwan mo ako, hayop ka. Wala kang utang na loob." Pagpupumiglas ni Rosario, ngunit wala siyang kalaban-laban sa lakas ng anak. Ipinasok siya ni Arturo sa kwarto. Isang malakas na kalabog ng pinto ang sumunod at pagkatapos ay ang tunog ng susi na pinihit sa seradura. Ikinulong niya ang sarili niyang ina. Bumalik si Arturo sa sala, hinihingal sa galit. Pinuntahan niya si Sheila at inalo ito. "Pasensya ka na, mahal. Ganyan talaga pag may demensya." Pagkatapos humarap siyang muli kay Consuelo na nakatayo pa ring tulala sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay lumitaw. Itinuro niya si Consuelo. Ang daliri ay nanginginig sa galit. "Lumayas ka!" Sigaw niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, sapat na para marinig ng mga kapitbahay. "Ngayon din, wala kang karapatan sa pamamahay na to." Ang mga salita ni Arturo ay parang isang hatol pinal at walang awa. "Lumayas ka." Nakatayo si Consuelo sa gitna ng sala. Ang ingay ng mundo ay tila biglang naglaho. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng kanyang asawa na puno ng pagkasuklam, ang babaeng nakatayo sa tabi nito na may mapanuyang ngiti, at ang kanyang anak at manugang na nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang bahay na pinagsilbihan niya sa loob ng 30 taon ay biglang naging isang dayuhang lugar. Ang pamilyang minahal niya ay naging mga estranghero. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, walang luhang pumatak. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay napakalalim na kahit ang pag-iyak ay tila hindi sapat. Sa isang iglap, ang babaeng puno ng pag-asa kaninang umaga ay naging isang manhid na kaluluwa. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang patungo sa kanilang silid ay parang paghakbang sa bubog. Pagpasok niya, sinimulan niyang kunin ang kanyang mga damit. Walang pag-aapura, walang gulo. Bawat damit na tinutupi niya ay may dalang alaala. Ang bestidang suot niya noong binyag ni Ian, ang blusang ibinigay ni Arturo noong kanilang anibersaryo, ang duster na kasama niya sa mga gabing walang tulog sa pag-aalaga kay Rosario. Lahat ng iyon ay isa-isang inilagay niya sa isang luma at nag-iisang maleta. Ang 30 taon ng kanyang buhay ay nagkasya sa isang maliit na espasyo. Habang isinasara niya ang maleta, nakita niya ang sarili sa salamin. Isang babaeng may kulubot na sa gilid ng mga mata, may ilang puting buhok na sumisilip, at may tinging pagod at talunan. Ito na ba siya? Ito na lang ba ang natira sa kanya? Nang handa na siyang umalis, lumabas siya ng silid, hila-hila ang nag-iisang bagahe. Nakatayo pa rin sa sala sina Arturo at Sheila, nagbubulungan na parang mga sabik na tagapagmana. Sina Ian at Grace naman ay nasa isang sulok, nakatungo pa rin mga duwag na saksi sa kanyang paglisan. Walang sino man ang nagsalita. Walang sino man ang pumigil.
Habang papalapit siya sa pinto, bumukas ng malakas ang pinto ng silid ni Rosario. Mula sa loob lumabas ang matanda ang muka, ay gusot-gusot sa galit at kalungkutan. Sa kanyang kamay, may hawak itong isang balutan, isang malaking panyo, na may lamang kung ano tila binigkis ng nagmamadali. Lumapit ito kay Consuelo at walang pasabing ibinato ang balutan sa kanyang paanan. Basura. Sigaw ni Rosario, ang boses ay basag sa pag-iyak. Dalhin mo yan pag alis mo at itapon mo. Ayokong makita ang anumang bakas mo rito. Ang mga salita ay masakit. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Consuelo ang isang bagay na iba. Sa likod ng galit merong isang desperadong mensahe, isang nagmamakaawang pakiusap. Yumuko si Consuelo at pinulot ang balutan. Mabigat ito, mas mabigat kaysa sa inaasahan niya para sa isang basura. Mag-iingat po kayo, inay. Bulong ni Consuelo. Pagkatapos hinila na niya ang kanyang maleta at binuksan ang pinto. Bago siya tuluyang humakbang palabas, narinig niya ang mahinang tinig ni Ian. Huminto siya ngunit hindi lumingon. Isang sandaling pag-asa ang sumibol sa kanyang puso. Ngunit ang kasunod na sinabi ng anak ay dumurog dito ng pira-piraso. Ingat po, iyon lang. Isang walang laman na salita. Isang paalam na walang bigat. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Narinig niya ang tawang nakakainsulto ni Sheila mula sa loob. Sa wakas malinis na ang bahay, atin na tumahal. Hindi na lumingon si Consuelo. Naglakad siya palayo sa bahay na yon, palayo sa 30 taon ng kanyang buhay. Ang bawat hakbang ay mabigat. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ilang kanto ang nilakad niya bago siya napagod. Umupo siya sa isang bangko sa isang maliit at tahimik na parke. Ibinaba niya ang kanyang maleta sa tabi niya at ang balutan ng basura sa kabilang panig. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay mataas na, ngunit ang nararamdaman niya ay isang walang katapusang gabi. Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa kanyang isipan, ngunit walang sagot. Siya ay 60 taong gulang. Itinapon. Walang pera, walang tahanan. Napatingin siya sa balutan sa kanyang tabi. Naalala niya ang mga mata ni Rosario. Ang bigat nito. Anong klaseng basura ang ganito kabigat? Dahil sa pag-usisa at dahil wala na siyang ibang magawa, dahan-dahan niyang kinalagan ang buhol ng panyo. Nang bumukas ito, natigilan siya. Hindi ito basura. Ang laman nito ay isang makapal na folder na puno ng mga dokumento, ilang passbook ng bangko at isang sobrang selyado. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga dokumento. Ang una niyang nakita ay isang papel na may titulong Deed of Absolute Sale. Hindi niya maintindihan ang lahat ng legal na salita, ngunit malinaw niyang nabasa ang mga pangalan. Ang pangalan ni Rosario bilang nagbenta at ang kanyang pangalan Consuelo Reyes bilang bumili. Ang subject ng bentahan isang gusali na may 3 palapag sa Quezon City. Ang petsa 1 taon na ang nakalipas. Napasinghap si Consuelo. Hindi maari. Binuksan niya ang isa pang dokumento, last will and testament. Huling habilin. Muli malinaw na nakasaad doon sa harap ng isang notaryo na lahat ng natitirang ari-arian ni Rosario, lupa, bahay at pera sa bangko ay ipinapamana sa kanya, sa kanyang minamahal na manugang si Consuelo. Nanginginig niyang binuksan ang mga passbook. Ang mga numero na nakasulat doon ay halos magpatumba sa kanya. Milyon-milyon, pera mula sa mga upa sa gusali at ang ipon ng kanyang biyenan sa buong buhay nito. Sa wakas, kinuha niya ang selyadong sobre. Sa labas nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ni Rosario, para sa iyo Consuelo. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob may isang liham. Consuelo, aking anak. Kung binabasa mo ito nangangahulugan na nangyari na ang matagal ko nang kinatatakutan. Itinapon ka na ng walang kwenta kong anak. Patawarin mo ako, Consuelo.
Matagal ko nang nakikita ang kasakiman at kataksilan sa mga mata niya. Alam kong darating ang araw na ito. Hindi ako baliw, Consuelo. Nagkunwari lang ako. Ito ang tanging paraan para mabantayan ko sila at para maprotektahan ka. Nakita ko ang lahat, ang kanilang kasakiman, ang kanilang pagwawalang bahala, at ang iyong walang katapusang pagtitiis. 1 taon na ang nakalipas mula nang ilipat ko ang lahat sa pangalan mo. Lahat ng ito ay sayo na. Hindi ito bayad, Consuelo. Ito ay regalo. Isang regalo para sa 30 taon ng pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay mo sa akin, isang bagay na hindi ko kailanman naramdaman mula sa sarili kong anak. Gamitin mo ito para magsimula ng bagong buhay. Huwag ka nang lumingon pa. Huwag mong hayaang makuha nila ang kahit 1 sentimo. Maging maligaya ka. Iyon lang ang huli kong hiling. Nagmamahal, Inay Rosario. Pagkatapos basahin ang sulat, gumuho ang mundo ni Consuelo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Gumuho ito dahil sa bigat ng pagmamahal at sakripisyo na hindi niya inaasahan. Ang balutan ay hindi basura. Ito ang kanyang kaligtasan. Ito ang kanyang paglaya. Niyakap niya ang mga dokumento sa kanyang dibdib. At doon sa isang bangko sa isang tahimik na parke, sa kanyang ika-60 kaarawan, si Consuelo ay humagulgol. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa pasasalamat. Ang mga luhang pumapatak ay hindi na mapait. Ang mga ito ay naghuhugas sa lahat ng sakit ng nakaraan. Nang maubos na ang kanyang luha, may isang bagong damdamin na pumalit sa kanyang puso. Determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang mga daliri ay hindi na nanginginig. Hinanap niya ang pangalan ni Joanna at pinindot ang call button. Joanna, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit may bagong lakas. Tulungan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo para magsimula ulit. Ang tahanan ni Joanna ay simple lang, isang maliit na apartment na puno ng init at ng amoy ng bagong timplang kape. Ito ang naging kanlungan ni Consuelo sa unang gabi ng kanyang kalayaan. Pagdating niya, sinalubong siya ni Joanna, hindi ng awa, kundi ng isang mahigpit na yakap na nagsasabing, ligtas ka rito. Kinabukasan, pagkatapos ng almusal, inilatag nila sa maliit na lamesa sa kusina ang lahat ng dokumento mula sa balutan ni Rosario. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay liwanag sa mga salitang babago sa buhay ni Consuelo magpakailanman. Consuelo, totoo ba to? Bulalas ni Joanna, ang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang deed of sale. Ang building sa Cubao, iyong laging ikinukwento ni Aling Rosario na pinaghirapan niya sa'yo na to. Tumangulang si Consuelo, hawak ang sulat ng biyenan, binabasa itong muli na para bang hindi pa rin makapaniwala. Sunod na binuksan ni Joanna ang mga passbook. Sa bawat pahinang binubuklat niya, lalo siyang napapanganga. Santo Santissima! Consuelo! Sabi niya halos pabulong. Ang perang ito, sapat para bumili ng 10 bahay, milyonaryo ka na, kaibigan. Biglang tumawa si Joanna, isang tawang may halong gulat at galit. Walang hiya ang Arturo na yan. Kung alam lang niya na ang basurang ipinatapon niya sa'yo ay naglalaman ng ganito kalaking kayamanan. Ang hustisya ng langit, minsan talaga ay may kasamang magandang katatawanan. Ngunit para kay Consuelo, ang pera ay pangalawa na lang. Ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal at tiwalang ibinigay sa kanya ni Rosario. Hindi ito tungkol sa pera, Joanna, mahinang sabi niya habang hinahaplos ang sulat. Tungkol ito sa kanya, sa pagtitiwala niya, iniligtas niya ako. Sa mga sumunod na araw, si Joanna ang naging kanyang mga paa at kamay. Tinulungan siya nitong maghanap ng abogado para suriin ang lahat ng dokumento at tiyaking legal at walang sabit ang paglilipat ng mga ari-arian. Kinumpirma ng abogado ang lahat, ang mga papeles ay perpekto. Si Consuelo
na ang nag-iisang at legal na may-ari ng lahat. Ang unang ginawa ni Consuelo ay hindi bilangin ang kanyang pera. Ang una niyang ginawa ay hanapin ang sarili niyang lugar. Gusto ko ng isang lugar na maliit lang, sabi niya kay Joanna. Isang lugar na tahimik at maraming sikat ng araw. Natagpuan nila ito sa isang condominium sa lungsod ng Quezon. Isang unit na may 2 silid, hindi magarbo, ngunit malinis at may malaking bintana sa sala na tanawang kalangitan. Sa unang pagtapak niya sa loob, naramdaman niya ito. Kapayapaan. Ito na, sabi niya sa ahente, walang pag-aalinlangan. Cash ko itong babayaran. Nang iabot sa kanya ang susi isang kakaibang damdamin, ang bumalot kay Consuelo. Nanginginig niyang hinawakan ang malamig na metal. Sa buong buhay niya ngayon lang siya nagkaroon ng isang bagay na matatawag niyang tunay na sa kanya. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, mayroon akong sarili ko. Bulong niya habang pinipigilan ang mga luha ng ligaya. Naging abala sila sa paglipat. Bumili si Consuelo ng mga bagong gamit, isang malambot na kama, isang komportableng sofa, at mga gamit sa kusina na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Bawat kagamitang pinipili niya ay isang pagdedeklara ng kanyang bagong kalayaan. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Joanna sa bago niyang balkonahe, tinanong siya ng kaibigan, "Oh, ano na ang susunod mong plano? Magpapakasaya ka na lang ba sa buhay milyonarya?" Umiling si Consuelo. Hindi ako sanay na walang ginagawa. At isa pa, gusto kong tuparin ang hilig ko. At ano naman yon? Magluluto ako. Sabi ni Consuelo na may ngiti. Magtatayo ako ng isang maliit na karinderya. Isang lugar kung saan makakakain ang mga tao ng masarap at lutong bahay na pagkain. Isang lugar na magpapaalala sa kanila ng kanilang mga ina. Nagningning ang mga mata ni Joanna. Napakagandang ideya at tatawagin mo itong kusina ni Consuelo. Sagot niya puno ng pagmamalaki. Habang si Consuelo ay nagtatanim ng mga binhi para sa kanyang bagong buhay, sa bahay na kanyang iniwan ang mga damo ng kalupitan ay nagsisimulang tumubo. Si Sheila na ngayon ang reyna ng bahay. Ang una niyang ginawa ay ipatapon ang lahat ng lumang gamit kasama na ang mga alaala ni Consuelo. Ngunit ang pinakamatinding pasakit ay ipinatikim niya kay Rosario. Ang demensya ng matanda ay naging isang kasangkapan para sa kanyang kalupitan. Ano matandang hukluban? Hindi ka pa ba mamamatay? Iyon ang madalas na bungad ni Sheila sa matanda tuwing umaga. Habang inilalapag ang pagkain nito, isang maliit na mangkok ng malabnaw na lugaw at isang piraso ng tuyong pandesal na wala na ang masasarap na ulam na luto ni Consuelo. Ang natira na lang ay mga tirang pagkain o mga pagkaing walang lasa. Hoy matanda, gutom ka na naman. Ang lakas mong kumain, isa kang pabigat. Sigaw ni Sheila isang araw nang makitang sumusulyap si Rosario sa pagkain nila ni Arturo. Si Arturo naman ay nagbubulag-bulagan. Ang atensyon niya ay nakatuon na lamang sa magandang katawan at matatamis na salita ni Sheila. Hinahayaan niyang apihin ng kabit niya ang sarili niyang ina. Ang dating hari ng tahanan ay naging isang sunod-sunuran na lamang. Nagsimulang manghina si Rosario. Ang dating kislap ng pagiging matalino sa kanyang mga mata ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng tunay na kalituhan at kalungkutan. Madalas na siyang nagkukulong sa kanyang silid, mahinang tinatawag ang isang pangalan. Consuelo! Consuelo! Isang gabi nagsimulang ubuhin ng malakas si Rosario. Ang ubo ay tuyo at parang kinakapos siya ng hininga. Narinig ito ni Ian mula sa kanyang silid. Kinatok niya ang silid ng ama. "Pa si Lola parang hirap huminga." "Pabayaan mo yan," sagot ni Arturo mula sa loob iritado. "Nag-iinarte lang yan para makuha ang atensyon natin." Ngunit hindi tumigil ang ubo, lalong lumakas. Kinabahan na si Ian.
Pinasok niya ang silid ng lola at nakita itong nakahawak sa dibdib, namumutla at pinagpapawisan. Samantala, sa kanyang bagong kondominium, katatapos lang ayusin ni Consuelo ang mga bagong kurtina sa kanyang bintana. Masaya niyang pinagmasdan ang kanyang munting tahanan. Sa wakas, mayroon na siyang kapayapaan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi rehistradong numero ngunit sinagot niya ito. Hello. Isang pamilyar na boses puno ng pagkasindak ang narinig niya sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang nag-iisang anak. Mama, si Lola. Sinugod namin sa ospital, hindi siya humihinga ng maayos. Ang boses ni Ian sa kabilang linya ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na bahagi ng puso ni Consuelo, ang bahagi na nakalaan pa rin para sa pamilyang nagtaboy sa kanya. Walang pag-aalinlangan, walang tanong. Ang tanging narinig niya ay ang pangangailangan at ang kanyang likas na ugali bilang isang tagapag-alaga ay nanaig. Anong ospital, saan kayo? Mabilis niyang tanong habang hinahanap na ang kanyang susi at pitaka. Sa St. Luke's po, ma. Sa emergency room. Hindi na niya tinapos ang usapan. Mabilis siyang nagpalit ng damit, kumuha ng taxi at sumuong sa trapiko ng gabi. Bawat preno ng sasakyan, bawat pulang ilaw sa daan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Ang tanging laman ng isip niya ay ang mukha ni Rosario, ang babaeng nagligtas sa kanya. Pagdating sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang tunog ng mga nag-iiyakang pamilya ang sumalubong sa kanya. Nagmamadali niyang hinanap ang emergency room. Mula sa malayo na tanaw niya sina Ian at Grace, nakaupo sa isang hilera ng mga upuan, ang kanilang mga mukha ay balisa. Anong nangyari? Bungad niya, halos habol ang hininga. Mama, tumayo si Ian, ang mga mata ay namumula. Bigla na lang siyang hindi makahinga. Nahirapan kami, kaya isinugod na namin dito. Nasaan ang ama ninyo? Tanong niya, habang inililibot ang tingin. Nagkatinginan ng mag-asawa. Tinawagan po namin, Mama. Papunta na raw. Sa sandaling iyon, isang doktor ang lumabas mula sa isang kurtinang naghihiwalay sa mga pasyente. Pamilya po ba kayo ni Guangan Rosario Reyes? Opo, Dok. Sabay-sabay nilang sagot. Inilipat na po namin siya sa isang private room. Na-stabilize na namin ang kanyang kondisyon, pero kailangan pa rin siyang obserbahan. Paliwanag ng doktor. Acute pneumonia at may mga senyales ng malnutrition. Sino po ang nag-aalaga sa kanya sa bahay? Ang tanong ng doktor ay parang isang malakas na sampal sa mag-asawa. Yumuko si Ian, hindi makasagot. Si Grace naman ay namutla. Si Consuelo ang sumagot, ang boses ay matatag. Ako po, Dok. Pero matagal na po akong hindi nakatira sa kanila. Tumingin ang doktor kay Consuelo. Pagkatapos ay sa namumutlang mag-asawa, tila may nauunawaan. Kung ganoon, kailangan niyang maalagaan ng mabuti ngayon. Ang kanyang katawan ay sobrang hina. Sinamahan nila ang isang nurse patungo sa silid ni Rosario. Pagpasok, nadurog ang puso ni Consuelo. Nakahiga sa kama ang matanda. May nakakabit na oxygen mask sa muka at dextrose sa kamay. Ang dati nitong bilugang pisngi ay humpak na at ang balat nito ay tila kumulubot lalo. Pumayat ito ng husto. Ito ba ang resulta ng ilang linggo lang na wala siya, dahan-dahan siyang lumapit? Hinawakan niya ang kamay ni Rosario na malamig at walang lakas. Inay, bulong niya. Nandito na po ako. Maya-maya bumukas ang pinto. Pumasok si Arturo, kasunod ang nakapamewang na si Sheila. Nagulat silang makita si Consuelo. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Sheila na para bang siya ang tunay na kapamilya. Hinarangan niya ang daan ni Consuelo. Tapos na ang papel mo sa pamilyang to. Bakit ka pa nakikialam? Sa pagkakataong ito, hindi na si Consuelo ang dating babaeng yumuyuko na lang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sheila. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng galit na ngayon lang lumabas. Papel ko.
Kalmadong sagot ni Consuelo, ngunit may diin sa bawat salita. Ako ang nag-alaga sa kanya ng 30 taon. Pinakain, pinaliguan, minahal. Ikaw, tiningnan niya si Sheila mula ulo hanggang paa. Ano ka? Namula ang mukha ni Sheila sa galit. Abat! Huwag kang magkakamaling hawakan ako. Pagbabanta ni Consuelo ang boses ay bumaba, nagiging mas mapanganib. Dahil sa oras na gawin mo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Nagulat si Sheila sa biglaang tapang ni Consuelo. Napaatras ito. Si Arturo ang pumagitna. Tama na yan. Consuelo, umuwi ka na. Kami na ang bahala rito. Sabi ni Arturo, ngunit halata sa boses niya ang pagkailang. Bahala. Tumawa si Consuelo, isang tawang walang saya. Katulad ba ng pag-aalaga ninyo, kaya siya napunta rito? Tumingin ka sa ina mo, Arturo. Tumingin ka. Halos butot balat na lang siya. Ito ba ang ibig sabihin ng bahala na kayo? Natahimik si Arturo, walang maisagot. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang iminulat ni Rosario ang kanyang mga mata. Nalilito itong tumingin sa paligid hanggang sa mahagip ng tingin niya si Consuelo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa ilalim ng oxygen mask. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay. Agad na lumapit si Consuelo at hinawakan ito. Inayayos lang po. Magpagaling po kayo. Ngunit pagkatapos ang mga mata ni Rosario ay napunta kay Sheila na nakatayo sa paanan ng kama. Ang mahinang ngiti ay biglang nawala. Napalitan ito ng takot at pagkatapos ay ng galit. Itinuro niya ang nanginginig na daliri kay Sheila. Sa harap ng nurse na pumasok para suriin ang dextrose, sa harap ni Ian at Grace, sinabi ni Rosario ang mga salitang yumanig sa buong silid. Ang boses niya ay mahina at hirap dahil sa oxygen mask, ngunit ang bawat salita ay malinaw na parang kristal. Gutom, sabi niya habang nakaturo kay Sheila. Hindi ako pinakain ng babaeng yan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Lahat ng mga mata ay napunta kay Sheila na biglang namutla na parang isang multo. Hindi totoo yan. Mabilis niyang tanggi. Nasisiraan na talaga ng ulo ang matandang to. Ngunit huli na ang lahat. Narinig na ng nurse. Ang tingin ng nurse kay Sheila ay puno na ng pagdududa at pagkamuhi. Tumingin ang nurse kay Arturo. Sir, totoo po ba ang sinasabi ng pasyente? Hindi. Siyempre hindi epekto lang yan ng sakit niya. Desperadong sagot ni Arturo. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang katotohanan, kahit mula pa sa bibig ng isang taong sinasabi nilang may demensya, ay lumabas na. Mama, bulong ni Ian nakatingin sa ina, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin niyo po kami. Hindi sumagot si Consuelo. Ang kanyang buong atensyon ay nasa babaeng minahal niya na parang tunay na ina. Hinaplos niya ang buhok ni Rosario. Shh, inay. Tapos na po. Hindi ka na nila sasaktan. Nandito na ako. Sa sandaling iyon, isa pang doktor ang pumasok, hawak ang mga resulta ng x-ray. Tiningnan niya ang mga ito at pagkatapos ay tumingin sa kanila na may seryosong mukha. Pamilya. Sabi niya ang boses ay mababa at formal. Kailangan nating mag-usap. Ang kondisyon ni Ginoong Reyes ay mas kritikal kaysa sa una nating inakala. Kailangan ninyong ihanda ang inyong mga sarili para sa pinakamasamang posibleng mangyari. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malamig na hangin na humampas sa kanilang lahat, nagpapatigil sa nag-aalab na tensyon at nag-iiwan ng isang nakakabininging katahimikan. Ihanda ang inyong mga sarili. Ang mga salitang iyon ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw o akusasyon. Mula sa sandaling iyon, nagdesisyon si Consuelo. Hindi na siya aalis. Dito lang ako. Sabi niya hindi sa kaninuman, kundi sa kanyang sarili. Ito ay isang panata. Kinausap niya ang nurse at sinabing siya na ang magbabantay kay Rosario. Walang sino man ang tumutol, maging si Arturo
At Sheila ay tila natameme, hindi alam kung paano kikilos sa harap ng bigat ng sitwasyon. Umupo si Consuelo sa isang silyang katabi ng kama, hinawakan ng kamay ng kanyang biyenan, at hindi na ito binitawan. Sa mga sumunod na araw ang silid sa ospital ay naging isang tahimik na entablado ng mga huling sandali. Si Consuelo ang naging anino ni Rosario. Siya ang nagpupuna sa katawan nito, nagsusuklay sa manipis na nitong buhok, at nagbabasa ng mga lumang dyaryo para may marinig itong boses. Sa mga pagkakataong gising ito, kinakausap niya ito, nang mahina, ikinukwento ang mga masasayang alaala ng nakaraan ng unang Pasko nila, sa bahay ang pagluluto nila ng paboritong bibingka ni Rosario, ang mga kalokohan ni Ian noong bata pa ito. May mga sandali ng kalinawan. Sa mga sandaling iyon, ang mga mata ni Rosario ay muling nagkakaroon ng dati nitong talas. Consuelo, bulong nito isang hapon ang boses ay halos hangin na lang. Opo, inay. Ang kusina ni Consuelo. Sabi nito isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ituloy mo. Masarap kang magluto. Tumulo ang luha sa mga mata ni Consuelo. Opo, inay. Itutuloy ko po. Para sa inyo. Maging maligaya ka, anak. Huling sabi nito, bago muling pumikit pagod na sa kaunting salitang binitiwan. Sa kabilang banda si Arturo at Sheila ay mga panandaliang bisita na lang. Dumarating sila, saglit nakatayo sa may pinto na parang mga estranghero hindi alam ang sasabihin. Ang kanilang mga pag-uusap ay hindi na tungkol sa pag-aalala, kundi tungkol sa mga praktikal na bagay. Mahal na ang bill sa ospital. Narinig ni Consuelo na bulong ni Sheila kay Arturo sa may pasilyo. Kailangan na nating ayusin ang mga papeles ng mana kapag, alam mo na. Huwag kang mag-alala, mahal, sagot ni Arturo. Aayusin ko ang lahat. Bilang nag-iisang anak sa akin, mapupunta ang lahat. Magiging maayos din ang buhay natin. Ang kanilang mga salita ay parang mga langgam na gumagapang sa balat ni Consuelo. Ngunit hindi na siya nakaramdam ng galit. Ang naramdaman niya ay awa. Awa sa 2 taong napakabulag sa kasakiman na kahit sa bingit ng kamatayan ng isang ina, pera pa rin ang nasa isip. Dumating ang araw na yon nang walang babala. Isang gabi habang mahimbing na natutulog ang buong ospital, naramdaman ni Consuelo ang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay. Agad siyang nagising. Nakita niyang dilat ang mga mata ni Rosario, nakatitig sa kanya. Walang oxygen mask. Inalis ito ng matanda. Inay, bakit niyo po tinanggal? Natatarantang sabi ni Consuelo, akmang tatawagin ng nurse. Huwag na pigil ni Rosario ang boses ay nakakagulat na malinaw. Ayos lang omong, iyos lang ako. Pagod na. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Consuelo. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng sakit ay nawala. Ang nakikita na lang ni Consuelo ay ang tunay na Rosario, isang ina, isang matapang na babae. Salamat, Consuelo. Sabi nito, bawat salita ay may bigat. Ikaw, ang naging tunay kong anak. Salamat din po, inay. Humahagulgol na sagot ni Consuelo. Salamat po sa lahat. Huwag kang iiyak. Sabi ni Rosario habang isang butil ng luha ang pumatak mula sa sarili niyang mga mata. Tandaan mo, ang bilin ko. Huwag kang susuko. Hinaplos ni Consuelo ang pisngi nito. Hindi po, inay. Hindi po ako susuko. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rosario. Dahan-dahan unti-unti, ipinikit nito ang kanyang mga mata. Ang pagpisil sa kamay ni Consuelo ay lumuwag hanggang sa tuluyan na itong bumitaw. Ang makina sa tabi ng kama na kanina pa'y marahang tumutunog ay nag-iwan ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog. Katahimikan. Niyakap ni Consuelo ang walang buhay na katawan ng kanyang biyenan. Doon sa malamig at tahimik na silid ng ospital,
Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pasasalamat. Paalam, inay. Mahal na mahal po kita. Ang lamay ay ginanap sa isang kilalang punerarya. Si Arturo bilang anak ang tumayong punong abala. Si Sheila naman ay nasa tabi nito, nakasuot ng itim na bestida, umaarteng isang nagdadalamhating manugang. Si Consuelo ay dumating hindi bilang dating asawa, kundi bilang isang taong nagmamahal sa yumao. Umupo siya sa isang sulok tahimik na pinagmamasdan ng mga dumarating na nakikiramay. Sa gitna ng pagdadalamhati, sa ikalawang gabi ng burol, habang abala ang lahat sa mga bisita, isang lalaking naka-Amerikana ang tahimik na lumapit. Mukha itong kagalang-galang at propesyonal. Lumapit ito kay Arturo. "Kayo po ba? Si G. Arturo Reyes." "Ako nga," sagot ni Arturo. "Ako po si Attorney Sales. Ako po ang abogado ng inyong yumaong ina." Sabi ng lalaki. Nagulat si Arturo. "Abogado? Bakit ngayon ko lang narinig ang tungkol sayo?" Pinanatili po ni Jenenengan Reyes na confidential ang aming ugnayan. Narito po ako para personal na iabot ito sa inyo. Inabutan nito si Arturo ng isang selyadong sobre. Pagkatapos lumingon ang abogado at hinanap ng tingin si Consuelo sa sulok. Lumapit ito sa kanya. "Kayo po ba si Glenn Consuelo Reyes?" Magalang na tanong nito. Nagulat si Consuelo. "Oo po." "Para po sa inyo," sabi ng abogado, at inabutan din siya ng isang kaparehong sobre. Isang paanyaya para sa pagbasa ng huling habilin ni Gengen Rosario Reyes sa susunod na linggo sa aking opisina. Ang address po ay nasa loob. Mahalaga po ang inyong pagdalo. Pagkasabi niyon, magalang na yumukod ang abogado at tahimik na umalis. Naiwan ang lahat na tulala. Si Arturo, hawak ang sobre, ang muka ay puno ng pagtataka at kaunting kaba. At si Consuelo, hawak ang sariling sobre, ang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang huling habilin, ang huling laro sa chessboard na inihanda ni Rosario bago ito mamaalam. At alam ni Consuelo sa kaibuturan ng kanyang puso na ang laban ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang linggo pagkatapos ng libing ni Rosario ay lumipas na may bigat at pananabik. Ang imbitasyon mula kay Attorney Sales ay isang misteryong bumalot sa isipan ng lahat. Para kay Arturo at Sheila, ito ay isang formalidad na lang, isang seremonya bago nila tuluyang angkinin ang lahat. Para naman kay Consuelo, ito ang katuparan ng huling bilin ni Rosario, isang pangakong kailangan niyang panindigan. Dumating ang araw ng pagbasa ng testamento. Ang opisina ni Attorney Sales ay nasa isang mataas na gusali sa Ortigas, isang lugar na nagpapahiwatig ng kapangyarihan at yaman. Pagpasok ni Consuelo, nadatnan na niya ang lahat sa conference room. Nakaupo sa isang dulo ng mahabang mesa si Arturo. Sa kanyang tabi ay si Sheila, na mukhang hindi mapakali sa kanyang suot na mamahaling damit. Sa kabilang banda ay sina Ian at Grace, ang kanilang mga muka ay hindi maipinta. Nang makita si Consuelo agad na sumimangot si Arturo. "At bakit ka nandito?" Tanong nito, ang boses ay may bahid ng pang-iinsulto. "Tapos na ang libing, hindi ka na parte ng pamilya." "Inimbitahan ako ng abogado ninyo," kalmadong sagot ni Consuelo habang nauupo sa bakanteng silya sa kabilang dulo ng mesa, malayo sa kanila. "Anong karapatan niyang imbitahin ka?" Bulong ni Sheila kay Arturo, sapat na para marinig ng lahat. "Isa ka lang, dating asawa." Hindi na sumagot si Consuelo. Hinayaan niya silang magsalita. Alam niyang malapit nang magbago ang lahat. Pumasok si Attorney Sales sa silid, dala ang isang itim na leather briefcase. Meron siyang aura ng autoridad at profesionalismo. Umupo siya sa kabisera ng mesa at inilatag ang mga dokumento. "Magandang hapon sa inyong lahat." Formal niyang bati. Narito tayo ngayon para sa pagbasa ng huling habilin at testamento ni Gengen Rosario Reyes na isinagawa sa aking presensya
Noong ika-15 ng Marso, 1 taon na ang nakalipas. Tumingin si Arturo. 1 taon, ganun katagal na. Opo, Ginoo, bago pa man siya masuri na may demensya. Paglilinaw ng abogado, isang mahalagang detalye na nagpatigil sa anumang posibleng pagtutol. Okay, ituloy mo na. Marami pa kaming gagawin. Naiinip na, sabi ni Arturo, na tila nagmamadaling makuha ang kanyang premyo. Binuksan ng abogado ang selyadong dokumento. Isinuot niya ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malinaw at walang emosyon. Ako si Rosario Reyes. Nasa hustong pag-iisip at malayang kalooban ay inihahayag ito bilang aking huling habilin at testamento. Nagsimulang ilista ng abogado ang mga maliliit na ari-arian, mga alahas, mga antigo na ipinamana sa mga malayong kamag-anak. Bawat pangalang binabanggit lalong naiinip sina Arturo at Sheila. At ngayon, para sa mga pangunahing ari-arian, patuloy ng abogado na tahimik ang buong silid. Una, ang bahay at lupa na kasalukuyang tinitirhan sa lungsod ng Quezon, kasama ang lahat ng nilalaman nito, ay ipinapamana ko sa aking minamahal na manugang, si Consuelo Reyes. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang iyon. Nanlaki ang mga mata ni Arturo. Si Sheila ay napanganga. Ano hindi maaari? Sigaw ni Arturo, sabay tayo. Nagkakamali ka. Baka maling pangalan ang nabasa mo. Ginoong Reyes, umupo po kayo. Mahinahong sabi ng abogado. Malinaw po ang nakasulat. Pangalawa, ang gusaling may 3 palapag sa kubaw na nagsisilbing aking pangunahing pinagkukunan ng kita. Kasama ang lahat ng kasalukuyang kontrata ng upa, ay ipinapamana ko rin sa aking minamahal na manugang, si Consuelo Reyes. Sa pagkakataong ito, si Sheila na ang napatayo. Pati ang building, paano hindi yan pwede? Hindi sila pinansin ng abogado at nagpatuloy. Pangatlo, ang lahat ng aking salapi na nakadeposito sa Bangko de Oro at Metrobank na nagkakahalaga ng humigit kumulang na 18 milyong piso ay ipinapamana ko ng buo sa aking minamahal na manugang, si Consuelo Reyes. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Sina Ian at Grace ay parang mga estatwang hindi makagalaw. Si Arturo ay namumula na sa galit, ang kanyang paghinga ay mabigat. Si Sheila naman ay nanginginig, hindi makapaniwala sa naririnig. Si Consuelo lang ang nanatiling kalmado, ngunit sa loob niya ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa paghanga sa katapangan ng kanyang biyenan. At para sa aking nag-iisang anak, si Arturo Reyes, patuloy ng abogado, lahat ay napatingin sa kanya nag-aabang. Dahil sa batas ng Pilipinas, hindi ko siya maaaring tuluyang alisan ng mana. Kaya't ipinapamana ko sa kanya ang kanyang lehitimong parte bilang compulsory heir na katumbas ng isang maliit na bahagi ng aking mga ari-arian ayon sa kung ano ang itinakda ng batas, wala ng iba. Isang maliit na bahagi. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Arturo sa buong silid. Ako ang anak, ako dapat ang magmamana ng lahat. Nilinlang ninyo ang ina ko. Pekeng dokumento yan. Ginoong Reyes, ang testamentong ito ay legal at dumaan sa tamang proseso. Mayroon itong 3 saksi at notaryado. Paliwanag ng abogado, biglang bumaling si Arturo kay Consuelo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ikaw ang may gawa nito. Nilason mo ang isip ng ina ko. Mangkukulam ka, ahas. Sa isang iglap, nawala sa sarili si Arturo. Mabilis siyang umikot sa mesa at susugurin sana si Consuelo. Ang kanyang mga kamay ay nakaamba, handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang tao ang humarang sa kanyang daraanan. Si Ian, ang kanyang sariling anak. Tama na pa. Sigaw ni Ian, itinutulak palayo ang ama. Tama na. Sa unang pagkakataon,
Nakita ni Arturo ang pagsuway sa mga mata ng kanyang anak. Nagulat siya. Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Hindi pa. Hindi ko nahahayaang saktan niyo pa si Mama. Sagot ni Ian ng boses ay puno ng determinasyon at pagsisisi. Kasalanan mo ang lahat ng to. Itinaboy mo siya. Pinabayaan mo si Lola. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito. Ang mga salita ni Ian ay parang mga suntok na tumama kay Arturo. Napaatras siya hindi makapaniwala. At para patunayan ang kalooban ng aking kliyente, sabi ni Attorney Sales na tila sanay na sa ganitong mga eksena. Binuksan niya ang isa pang sobre. Nag-iwan din siya ng isang personal na sulat para sa inyo, G. Reyes. Sinimulang basahin ng abogado ang sulat. Arturo Kung. Binabasa ito ng iyong abogado. Isa lang ang ibig sabihin. Pinili mong maging sakim hanggang sa huli. Akala mo ba hindi ko nakikita? Ang pagpapabaya mo sa akin, ang pagpapalit mo sa isang tapat na asawa para sa isang babaeng pera lang ang habol sa'yo. Ang testamentong ito ay hindi parusa, Arturo. Ito ay hustisya. Ibinigay ko ang aking yaman sa taong tunay na nagmahal at nag-aruga sa akin. Ibinigay ko ito kay Consuelo. Ang maliit na bahaging matatanggap mo ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil iyon ang utos ng batas. Gamitin mo yan para pag-isipan ang lahat ng pagkakamali mo, Ina mo Rosario. Pagkatapos basahin ang sulat, wala nang natirang lakas si Arturo. Napaupo siya sa silya talunan. Ang kayamanang inaasahan niya ay biglang naglaho na parang bula. Tumingin siya niyang muli kay Consuelo, hindi na may galit, kundi may isang desperadong pakiusap. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Consuelo ay hindi pagmamataas o paghihiganti. Ang nakita niya ay kapayapaan. Bumaling si Arturo kay Sheila na para bang naghahanap ng kakampi. Ngunit si Sheila ay nakatingin na sa kanya nang may pagkasuklam. Wala kang kwenta. Bulong nito. Akala ko ba sigurado na tayo? Paano na ang mga plano natin, ang mga utang natin? Nang hindi na makakuha ng anumang pag-asa, tumayo si Arturo, hinila si Sheila at naglakad palabas ng opisina. Bago tuluyang mawala, humarap siyang muli kay Consuelo. Ang kanyang mga mata ay nangako ng isang bagay. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya, ang boses ay mahina na, ngunit puno pa rin ng pagbabanta. Magkita tayo sa korte. Pagkasara ng pinto, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Si Consuelo ay nanatili sa kanyang upuan tahimik habang dahan-dahang nagsisink in sa kanya ang lahat. Ang laban ay tapos na. Ang hustisya ay naibigay na at siya sa wakas ay malaya na. Ang banta ni Arturo na magkita sila sa korte ay natupad. Ngunit ito ay isang laban na talo na siya bago pa man magsimula. Gaya ng inaasahan, mabilis na ibinasura ng korte ang petisyon niyang ipawalang bisa ang testamento. Ang huling habilin ni Rosario ay matibay na parang bato, isinagawa ng may hustong pag-iisip, pinatunayan ng mga saksi at sinelyuhan ng batas. Ang bawat pagtatangka ni Arturo na dungisan ng pangalan ni Consuelo ay lalo lang nagdiin sa kanyang sariling kasakiman at desperasyon. Ang pagkatalo sa korte ay ang simula ng kanilang pagguho. Ang buhay ni Arturo at Sheila na itinayo sa pundasyon ng mga inaasahang yaman ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Lumabas ang katotohanan bago pa man mamatay si Rosario, nakabaon na sila sa utang. Pinangakuan ni Arturo si Sheila ng isang marangyang buhay, kumuha sila ng malaking loan para sa isang condo unit at isang bagong kotse. Lahat ay sa pag-aakalang mababayaran ito ng mana. Ngayon, ang mga naniningil ay araw-araw nang kumakatok sa kanilang pinto. Ang dating matatamis na salita ni Sheila ay napalitan ng walang katapusang panunumbat. Kasalanan mo to, Arturo. Pinaasa mo ako. Sigaw ni Sheila, isang gabi,
Sa gitna ng kanilang munting inuupahang apartment, ang tanging natira sa kanila. Isa kang talunan, isang matandang walang pera. Ako pa ngayon ang may kasalanan. Ganti ni Arturo. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, sana'y nasa akin pa ang lahat. Ang pag-ibig na akala nila'y tunay ay naglaho kasama ng pera. Isang araw pag-uwi ni Arturo, wala na si Sheila. Dala nito ang lahat ng natitirang mahahalagang gamit at nag-iwan lang ng isang maikling sulat. Huwag mo na akong hahanapin. Naiwan si Arturo na mag-isa talunan at nilamon ng mga utang at pagsisisi. Habang ang mundo ni Arturo ay gumuho, ang mundo naman ni Consuelo ay dahan-dahang namumukadkad. Ang kusina ni Consuelo ay naging isang katotohanan. Nagsimula ito bilang isang maliit na pwesto. Sa isang abalang kalye, may ilang mesa at upuan. Ngunit ang lasa ng kanyang luto, ang adobo, na may sikretong sangkap ng pagmamahal, ang sinigang na kasing asim ng mga tunay na alaala, ang kare-kare na nagpapaalala sa bawat customer ng kanilang tahanan ay mabilis na kumalat. Ang karinderya ay naging isang kanlungan para sa mga estudyanteng nangungulila, sa kanilang mga ina, sa mga empleyadong pagod mula sa trabaho, sa mga matatandang nag-iisa na naghahanap ng init ng isang lutong bahay na pagkain. Si Consuelo na minsan ay nagsilbi lang sa 3 tao ngayon, ay nagsisilbi na sa daan-daan at sa bawat ngiti ng pasasalamat na natatanggap niya, nararamdaman niyang naghihilom ang kanyang mga sugat. Isang araw, habang abala siya sa paghahain, isang pamilyar na pares ang pumasok sa kanyang kusina, sina Ian at Grace. Mama, mahinang sabi ni Ian. Huminto si Consuelo sa kanyang ginagawa. Lumapit ang dalawa, ang mga mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Patawarin niyo po kami, Mama. Sabi ni Grace, ang mga mata ay nagluluha. Naging duwag po kami. Naging makasarili. Pinili namin ang pera kaysa sa inyo. Patawad po. Yumuko si Ian. Wala na pong masasakit pa kaysa sa makitang nasasaktan ka, Ma, at wala kaming ginawa. Kung pwede lang po naming ibalik ang lahat. Tinitigan sila ni Consuelo. Nakita niya sa kanilang mga mata ang sinseridad. Ang nakaraan ay masakit, ngunit ang pagpapatawad ay isang pagpapalaya. Tumayo kayo, mahinang sabi niya. Lumapit siya at niyakap ang kanyang nag-iisang anak. Tapos na yon. Ang mahalaga ay ang ngayon. Mula noon ang pamilya na akala niya ay tuluyan nang nawala, ay dahan-dahang nabuo muli. Sa pagkakataong ito, sa pundasyon ng katotohanan at paggalang. Bilang pag-alala, sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat, ginamit ni Consuelo ang isang bahagi ng kita mula sa gusali sa Cubao para magtayo ng isang maliit na foundation. Tinawag niya itong The Rosario Project, na nagbibigay ng pagkain at tulong sa mga abandonadong matatanda, sa mga home for the aged. Sa bawat matandang kanyang natutulungan, nararamdaman niya ang presensya ng kanyang biyenan na para bang sinasabing, iyan ang tama. Consuelo, ipagpatuloy mo. Isang dapit hapon, habang naglalakad pa uwi mula sa kanyang karinderya, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa bangko sa parke kung saan minsan siyang umiyak. Ang lalaki ay payat, ang damit ay luma at ang buhok ay magulo. Nang mapatingin ito sa kanya, nakilala niya ito. Si Arturo. Nag-iwas ito ng tingin puno ng hiya. Ngunit si Consuelo ang lumapit. Walang salitang namagitan sa kanila. Inabutan lang siya ni Consuelo ng isang supot ng pagkain mula sa kanyang karinderya. Kumain ka na. Sabi niya, ang boses ay kalmado. Walang galit, walang awa. Isang simpleng pagkilala lang sa isang taong minsan ay naging bahagi ng kanyang buhay. Tinanggap ni Arturo ang pagkain, ang mga kamay ay nanginginig. Salamat. Bulong nito, hindi makatingin sa kanya. Tumalikod na si Consuelo at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi na niya kailangan ng paghihiganti. Ang pinakamagandang tagumpay pala ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway mo,
kundi ang magkaroon ng kapayapaang hindi na kayang sirain ng sinuman. Gabi. Nakatayo si Consuelo sa balkonahe ng kanyang condominium, hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Sa ibaba ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Ang hangin ay sariwa. Tumingala siya sa kalangitan. Inay, bulong niya sa hangin. Sana nasaan ka man masaya ka. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti na umaabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi na siya si Consuelo ang asawa ni Arturo. Hindi na siya si Consuelo ang manugang ni Rosario. Siya si Consuelo, may-ari ng kanyang sariling tahanan, may-ari ng kanyang sariling negosyo, may-ari ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang paglalakbay ay mahirap at puno ng luha. Ngunit sa kanyang ika-60 taon, sa halip na katapusan, natagpuan niya ang isang bagong simula. Ang bukang liwayway ng kanyang kalayaan ay dumating na at sa pagkakataong ito, mas maliwanag at mas maganda ito kaysa sa anumang araw na kanyang naranasan.